Madaydayaw ni Apo Dios. Happy Resurrection Sunday. Numaminsan, iti panagbiag tayo, parang ang nangyayari parang baliwala na ba? Are we even aware that it's Resurrection Sunday? Numaminsan, that's the problem rin. In the Protestantism faith, they remove so many things. But those things were intentionally established by the first church fathers to remind us of the things that establish our faith. Madaydayaw ni Apo Dios. Yung naman minsan, it's because of the Protestants. Naikat amin dagijay panawin nga, awan dagijay sinakulo tayo, awan dagijay what do you call that? Ngayon madaydayaw ni Apo Dios, I want to take this opportunity na pagkakataon na pagnilay-nilayan natin, pagbulay-bulayan natin itong Resurrection Sunday natin. And because this is the very foundation of our faith, sabi ni Apostol Pablo, pag hindi totoo ito, useless ang mga preachings. Pag hindi totoo yung pag-resurrect ni Jesus Christ, nagsasayang lang tayo ng oras dito. But dahil ang Panginoong Jesus ay nag-resurrect, it is not futile yung mga ginagawa natin. Amen. Hallelujah. Living in the resurrection power of Christ. No, dadag iti Bibliayo, makipagukag kay kaniya kay Philippians chapter 3 verse 10. And I want to invite you na sa bahay ninyo, basahin niyo itong buong libro ng Philippians. But so far dito sa lesson natin, magtutuon ako sa Philippians chapter 3 verse 10. Paul is talking about itong pamumuhay niya. Yung dami ng mga sakripisyong ginawa niya. Kasi yung mga kalaban niya, yung mga nagpapakalat ng mga, they emphasize on the works. They do their efforts to follow the laws of Moses, and sa tingin nila, doon nila ma-achieve ang salvation. And Paul is emphasizing na actually sa kanila, yung mga naabot nila, itong mga scholars nila, mga ganito, nasa akin lahat yan eh. But I count it off, sabi ni Paul. Tinanggal ko yung mga bagay na yan dahil, ito, yung verse 7, but whenever were gains to me, I now consider loss for the sake of Christ. Kasi na-realize ni Pablo na sa pag-achieve ng salvation, it is all, yung salvation natin nakabase lahat sa kamatayan ni Kristo. It is not because of our own efforts. And bakit sinasabi ni Paul in chapter 3 verse 10, ito yung na nakuha yung attention ko dito. I want to know Christ, sabi ni Paul. I want to know Christ, yes, to know the power of His resurrection and participation in His sufferings, becoming like Him in His death. Now, sa ating mga Kristiyano sa panahon ngayon, napaka-self-centered natin na ang ating iniisip lagi ay yung mga pamumuhay natin. Yung gusto natin, yung walang paghihirap. But if we look at the life of Paul, I want to know Christ. All we want to know is our blessings. But ni Paul, I want to know Christ. To know the power of His resurrection. And participation in His suffering, this is something that we don't want. To participate in His suffering. Bakit gusto niya ring mag-suffer? I think in the idea of Paul, pagdadaan tayo sa nilakaran ni Kristo,
mas maiintindihan natin kung ano yung mga inabot niya para sa atin. Purihin ang Panginoon. And may we have this desire, may we say just like Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. At gusto kong pag-aralan natin ngayon, ano ba itong resurrection ng Panginoon? May kabuluhan ba ito? May epekto ba sa akin? Hindi ko nga naalala. Dati, ang ganda noon. Pag Holy Week, walang klase, walang umuulam ng karne, ang kayagsidsida ti karne, natay ni Kristo, kaslamla sidsidaan ti agladingit kamo ta nagbabalatong ko matata. Ag-suffer kamo basi. So, parang ganon. No, Sabado Gloria, panagpapakugit tulada. Sabado Gloria, hangkay unay nga agruarwar nga upubing. Natay ti Dios, saan na kayo nga masalakniban? Nagijay ka nga ako. But in this Holy Week, pag-aaralan natin, anong kabuluhan nitong Resurrection Sunday? Bumangon tayo na parang wala lang, it's just an ordinary Sunday. Pero nakuha nga yung attention ko, yung sabi ni Paul, I want to know Christ and the power of His resurrection. We must realize the eternal impact of Christ's resurrection in our life. Mag-meditate tayo dito. So ito, as I was meditating on this, ang daming sakripisyo, Daming nag-uusap kami na yung Jovel doon. Biyahe ka nga biyahe, so busy, ang dami. Biyahe, and then camp, and then actually very light na yung camp ngayon because dumarami ang leaders. Hindi na ako, sa part ko, hindi na ako masyado dahil maraming sumalo. So, praise the Lord. But ang dami pa rin, asikasuhin. Kahapon, may Thanksgiving doon sa Kumpra. And yung isang kaibigan, mga ka-member natin, member doon sa church natin nila Pastora Imelda doon sa Hong Kong, and umuwi. And then asked me to share. Sabi ko, ay kiibagam gini pastor mo Baka kinigtot kami di jay. Nagtungtong kami gini pastor na naibagadamot ka no. So, napanak di jay, and then tugot ko dagi jay, tagatibuli di jay. Pakita kanyada nga, damo maisme. Dimanon kami di jay, murdong iti asidegan di jay. Karayan. Damot ti dalan mi nga kasladalan niyo. Nakita na jay balay ti daan nga balbalay ti Ipugaw nga naka-elevate nga jay sirok na sungsung road, patpato man manok. Kastoy ti biyag idi. Makarelate da kadagi jay. Ngim ti di da makarelate, idinalpas ti gimong rumwar ti binatsa-batsa nga karne. Naggapuan na day jay. Kunak man no na panglawda. Inan ko na jay bumalay. Ay ko na pastora, associate pastor di jay, Pastora Angie. It is our practice in Ifugao that we always give thanks at hindi pasasalamat yan pag walang nagsasakripisyong buhay. And we express yan. Tinatawag namin ang mga kapitbahay and come and celebrate with us. We always desire na gagawin ang Thanksgiving at service sa bahay. Bakit? Because we have this faith na pag dinala mo ang salita ng Panginoon, binuksan mo ang salita ng Panginoon sa bahay mo, sumusunod ang pagpapala. Kaya ni Pastor Benny, Pastor dita Panopidi, ag Thanksgiving da may sa nga balay, share ni Pastor Benny, adadya damot amin, into no nag-closing prayer daw, masidag may sa, adya mamut balay mi Pastor, adadya damot amin Tumalis naman ng bangir nga balay. Kasi manan, ada jita maamin, tuno ka ke, dapay oras, jay mamut. Hinggahan natatanaga do ti okasyon na diya. But that's the culture of Ifugao. So, dito sa Lamot, Ifugao pa ba tayo?
Wala, this church is puro professionals. And dati kasi mga farmers, mga ganun. And then, of course, they practice pa rin community. Tayo, magkakalayo tayo. This is metropolitan type. But the spirit is still there. Kinikwento ko nga doon, ang suffering ng mga pastor ngayon, nag-birthday dito. Pastor, birthday. Meron nga ako nagpa-check up ako ng dugo. Sabi ng doktor, bumoborder ka sa sugar. Unahan natin kasi may history si papa mo. Bumoborder ka sa cholesterol. Umaangat ang uric acid mo. Yan yung mga sinasabi niya. And then, nagamit ako nito. Okay, diet. Una na ni doktor. Sige. Then, Pastor, birthday ni Kwan. Okay, uumpisahan ko bukas. Pastor, natapos ko yung maintenance ko ng 3 months that time. Hindi ko na umpisahan ang diet. But those are the sufferings that we have today. But anyway, we go to the message. May impact yung resurrection ng Panginoon na dapat aware tayo dito lagi. Dapat aware tayo lagi. Now, yun yung tinatanong natin, meron pa ba? May kabuluhan pa ba? But we need to meditate on this because in the Lord, in the Christian faith, it is always in the understanding. Faith cometh by hearing, and in hearing, doon tayo nagkakaroon ng understanding. And sa understanding na yan, you start to act in that faith, and doon nagmumubang miracle sa ating buhay. Ganun lagi yung pattern sa Bible. Hindi kaya sinasabi ni Apostle James, faith without works is dead. Pag may naintindihan ka at naniniwala ka, kumikilos ka ayon sa paniniwalang yon. Pag naniniwala ka, sabi mo, at hindi ka kumikilos, actually hindi mo pa nauunawaan yung narinig mo. That's why pare-pareho lang yung buhay natin. Now, unang impact ng resurrection power of Christ, ito, the resurrection proves unstoppable victory. Na-share ko kanina doon sa kahapon, sa Kompra, na ang mga Kristiyano parang ibang klaseng mga tao. Dapat. Kasi hindi mo maiintindihan, naggrabe nga tinagdaldalanan naggrabe jay pagsubok da ka. Praise the Lord, kano? Thank you, Lord, kano? Amo dabati ibagbagada dagitoy. Lakas jay. But Christians, not Christians in title, pag namumuhay ka, walking with the Lord, you always see something na ginagawa ng Panginoon na it makes you worship. Yung iba, ang dami, ang gaan ng buhay nila, reklamo dito, reklamo doon, reklamador. But sa taong lumalakad kasama ang Panginoon, pasasalamat ang namumutawi sa bibig. Madaydayaw ni Apo Diyos. Yung na ni Jesus Christ, there will be trials and tribulation. Don't worry, I have conquered the world. Anong ibig sabihin ni Jesus Christ doon? Tinake away ko na lahat ng mahihirap. Yung mga pagdadaanan ninyo, petics lang yan. Those are intended to make you strong. Those are intended to build you to the design na inilalaan ko sa buhay ng bawat isa sa inyo. Those intended by the enemy to destroy you were eliminated. I carried them all in the cross. Numawatan tayo dayjay, so ni Jesus Christ, insend na yung Holy Spirit. Good. Palubusan na nagitin negative things sa mapmapani biyag tayo, but they convert it to positive things. Kit agbalin tayo nga nasa isayaat. The resurrection proves unstoppable victory. Hindi ka
madadaig sa buhay na ito. Positive yung pananaw mo lagi. Dahil may naiintindihan ka na hindi naiintindihan ng iba. It validates or it invalidates our death penalty. Ito, kailangan nating maintindihan ito, yung salvation natin. The wages of sin is death. Makasalanan tayo. Makasalanan tayo. At mapantay amin ni Jempierno, gapo iti basbasol, tinawtawid doon, bukod tayo ng aramid, we deserve those penalties. And penalty is death. Kit ko na dito, yung 1 Peter 2 verse 24, grabe naman yan. We need miracle dyan. Yan. He himself bore our sins. Noong Friday, He bore our sins in His body on the cross so that we might die to sins. Anong ibig sabihin nun? Yung kasalanan mo, kinuha niya, ipinako niya. Kasama niyang namatay yung kasalanan mo. You are considered dead to sin. So that we might die to sins and live for righteousness. By His wounds, you have been made whole. Minsan, natayong mga Pentecostal, we always interpret this in the physical realm. Pero itong concept of shalom, it makes your being in alignment with God. Yung perspective na po Diyos mauawatam, you are whole. Binayadan na tagi basol tayo. Nakita yung ito yung Facebook, ado tagi tattao nga baut-bauten dati bagbagida, agbagbagkat dati cross. Nakita yung tagi doon mga picture niya, binaot na ni Jesus Christ, dinibatan ni Jesus Christ di cross, binanatan na dyan ang baot kanya na. Hindi nasunod yung script. Imagine if we will carry the cross that He carried. At gusto ng Panginoon, when we follow or we carry our cross, He is the pattern. Silencio. Not my will, Lord, but your will be done. In the concept, the Sunday school teacher is talking about Job. Napansin niyo ba na in the life of Job, the enemy cannot attack directly Job. He needs permission from above. Pag nasa Panginoon ka, pag umaatake ang kalaban at pinayagan ng Panginoon, may hangganan yan. May hangganan yan. Kung naintindihan mo yung concept na yon, there is an intention behind. Kung napakatindi ng pinagdadaanan mo, tiwalang-tiwala ang Panginoon sa'yo. Hindi mo siya ilalaglag. Now, kung alam naman ng Panginoon na hanggang dun lang yung hangganan mo, hindi niya ibibigay yung mas matindi sa'yo. Yun yung concept na nasa book of Job. Alam niya yung hangganan ni Job. Alam niya sukat na sukat yan. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, kayang-kaya mo yan. Si Jesus Christ, ni Jesus Christ, if possible, may this cup pass over. But kayang-kaya ni Jesus Christ yan. Kayang-kaya ni Jesus Christ. And kinaya nga niya. Okay? Now, yung may... In the concept of Super Mario, pag nagkakasala tayo, daming pinapadaan ng kaaway sa harap natin, and then obstacles yung mga yun eh. Pag nabangga mo, nagkasala ka, death. Inhit mo yung mga blessings doon, nagkasala ka, death. So parang ganun ang buhay ng tao dito sa mundo. So, nung nalayaw na mo, pakiramdam na nag-holy.
Damdaman nakadalapos man ti kuan native call manen. Manayin. Yun yung concept minsan ng buhay natin. Now sa Romans 6 verse 8 to 9, if we died with Christ. Now, if we died with Christ, sabi niya. Pag sumama tayo sa Panginoon in that death, we believe that we will also live with Him. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Anong ibig sabihin nun? He cannot die again. Death no longer has master over Him. Hindi nga naging successful ang death sa Kanya eh. So, anong connection nun? Now, sa Super Mario noon, may cheat na ginagawa kami dito noon. Unreal life. Pero ni Jesus Christ, idinatay DJ cross, He took your sin and then nailed it on the cross. Now, if you believe in the Lord Jesus Christ, accepted Him as your personal Savior, you have only life. Eternal life. Anong nangyayari pag nakasalubong ka ng kasalanan at natisod ka? Sa Super Mario, pag only life ka, repeat again. Pero yung common na laro, 3 buhay ka lang. Pero ang Panginoon, pag natisod ka, nagkasala ka, if we sin, if we confess our sin, He is faithful and just to forgive. You just say to the Lord, Lord, sorry. Wala. Hindi ko namamalayan. Bumagsak eh. But because of what the Lord did on the cross, you have only life. And then you can start again. Ito yung sinasabi ni Paul sa Romans. Ano? Enjoy natin ng start. The goal is not to start and start. The goal is to finish the game. Ngayon, tapos nagre-reklamo ka sa buhay mo na, bakit hindi ako nakakausad, Lord? Bakit wala ito lang yung nakukuha kong coins. Di ba may bonus pa na pag pumasok ka walang kalaban. Hubusin mo lahat yung blessing doon, yung bonus stage. Hindi ka umaabot doon kasi ine-enjoy mo yung binabangga yung pagong. Ine-enjoy mo yung tinatalunan yung cactus. And then yun yung nangyayari sa atin, kaya paikot-ikot yung buhay natin, parang pamilyar to. Ang nangyayari sa'yo, nawi-wilderness yung buhay mo. Hindi na lang 40 years, 50 na, 60 na. Paikot-ikot lang doon, infinite lives. Dahil infinite ka, sige, sabi ng Panginoon. Yan sinasabi ni Paul, hindi yan yung goal. Of course, you have that benefit as long as you are in Christ. You have infinite life. So, ayan, eternal life. Now, ano pa? Now, yung ibang concept naman, ito yung cheat na ginagawa namin nun. Ito yung pinagkaiba. Meron yung pagong na i-corner mo doon, talunan mo ng talunan, 1 up, 1 up, 1 up. Magdadagdag ka yan. Pero ito kasi, ito yung self-effort. Yung effort mo na magdagdag ng life, may hangganan pa rin yan. So minsan ang sa atin, nag-good points ka sa Panginoon at akala mo nakakadagdag ng buhay. Ang Panginoon, pag tinanggap mo siya, walang ka-effort. Hindi mo ubusin yung oras mo na tinatalunan yung pagong. He give it to you an infinite life. Eternal life. So, ayan. Ano pa? Picture natin dito. Yung sinasabi ko, ang goal is to finish the stage so you can go to another stage. From one glory to another glory. Tapos, magrereklamo ka sa Panginoon, bakit ang dami na nilang blessing? Bakit ang layo na nila? Bakit ganitong naabot nila? Kaya nag-e-enjoy ka sa cactus eh. Nag-e-enjoy ka sa level 1. Pero take note, there will be a dragon at the end. But eternal life is secured as long as you are in Christ. Purihin ang Panginoon. That is one effect, unstoppable victory. Now, victory is assured. Ikaw ang naglalaglag sa sarili
Tayo ang naglalaglag sa sarili natin minsan. Tayo ang naglalaglag sa sarili natin. Gusto ng Panginoon na makausad tayo. So, ayan. Purihin ng Panginoon. The resurrection proves unstoppable victory. Sasabihin mo sa katabi mo, you have only life. Remain in Christ. Now, yung only life na yon si Christ. Alam niyo yung kwan? Si Super Mario, pag nakuha niya yung star, pag nakuha niya yung star, banggahin mo lahat. Hindi ka na-out. Kaso, very limit lang. Nagkaroon ka ng revival, nakuha mo yung star. Gaano katagal yung revival mo? Mga young people, na-revive kayo sa camp. Gaano katagal yan? But if you are in Christ, naiintindihan mo to, you can always activate that star anytime. Hindi pa sulpot-sulpot, naghihintay ka na naman ng youth camp. You can always access the Lord. We enter to the Holy of Holies. Anywhere you go, you don't need to be in Jerusalem, you don't need to be in Mount Zion. Anywhere you go, the Lord is there. You just access Him. You have that infinite life. Purihin ang Panginoon. Pag naiintindihan natin ito, hindi ka matatawanan ni Satanas. Pag lagi kang binabangga ni Satanas, sabihin mo kay Satanas, okay, magpaguran tayo. Ako, infinite life. Ikaw, may hangganan. May judgment sa'yo eh. Sa akin, pag nag-rapture, tapos na. Banggahan tayo. Yun yung sabi mo kay Satanas. The resurrection proves unstoppable victory. Okay? Usad na tayo kasi hindi tayo infinite time. The resurrection releases unstoppable power. Unstoppable power. It makes us alive in Christ. Doon sa Galatians 5 verse 1, sabi dito, for it is for freedom that Christ has set you free. He set us free. Stand firm then and do not let yourself be burdened again by the yoke of slavery. So, it makes us alive in Christ. So, pag may dinadaanan ka at tingin mo, panagkunam ka na lugmok ka di jay, linuguban na ka ni Satanas, if you remember what the Lord Jesus Christ did on the cross, you can rise up. Na-realize mo, bakit ako nagmumukmuk dito? Tinapos pala ni Kristo to eh. Naging successful si Satanas sa pag-convince sa'yo na makasalanan ka. Kaya nagmumukmuk ka na lang sa buhay. Wala, ganito na lang ng ganito, makasalanan ako eh. Hindi mo naintindihan na yung kasalanan na sinasabi mo ipinako ng Panginoon sa cross. So yung kasalanan na iniisip mo, imaginary sin. Pero nawa 1, 2, 3 ka ni Satanas doon. Kasi binubuhat mo pa rin. Kahit wala naman. Kahit dahil hindi mo naintindihan. Kaya hindi ka nakaka-move on sa buhay. Kaya hindi ka nagiging victorious sa buhay kasi yung iniisip mo may nagdradrag sa'yo. Pero pag naintindihan mo, kinuha ni Kristo yan. Nung tinanggap mo si Kristo as your Lord and Savior, package deal yan. Kinuha niya yan, pinako niya sa cross. At huwag kayong magpauto kay Satanas. O pag may naalala mo, ay Lord, nakasama ba yon? Confess ko na lang, Lord. Baka kwan. Sorry, Lord, doon. O, di, na-clear ka. O, pag binubulungan ka ni Satanas na naman, hindi mo ako mawa 1, 2, 3. Paid ito. Paid ito. The Lord has taken it away and nailed it to the cross. So, do not let yourselves be burdened again by a yoke of slavery. Huwag kayong magpahawak. Magaling sa mag 1, 2, 3 si Satanas. Kaya, knowledge is power. Muna na ni Ernie Baron. Now, water baptism. Isang concept, pag nagpapa-water baptize tayo, yung pag nilubog ka,
Oh, maganda pag umaagos yung tubig eh. Sa Jordan River, umaagos eh. Papunta doon sa Dead Sea. Pag inilublob ka, ti point na di jay, naiyanod di danom mo ta cleansing ti kaya nangasawan jay danom. That's why when you go to the Catholic Church, bago ka pumasok sa simbahan, may tubig sa pintuan. Sausaw mo di imam di jay, ginagawa mo araw-araw, every Sunday, ginagawa mo. What's the meaning of that? Ang pinapahiwatig nun, the Lord cleanse you, the sin was washed away, therefore you are worthy to enter into the Holy of Holies, go into the presence of the Lord. Now in water baptism, nauugasan tayo, ritual cleansing. Kaya yung tabernacle, yung Old Testament, at dati batya nga nagdakkel jay, sungaban tiruangan, dahil tinangalan ti Katolik jay, nagbasit nga malukong jiruangan. But batya original na dahil jay, dakkel nga golden nga kargahan. But that is the concept. Kaya nasumrek ka ti pamati, bakit pag tumanggap ang isang Kristiyano sa Panginoon, pag tumanggap sa Panginoon ang isang tao, water baptism, teach them, baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Para maintindihan mo na hinugasan ka ng Panginoon, ritual yung gagawin natin, pero mailagay sa isip mo na hugasan na ako. Now, on May 1, we will have a family day. Sino ang mga hindi pa nagpa-water baptize dito? Magpalista kayo because that is the first act of obedience in the faith. Nung hindi ka pa Kristiyano, ang first act of obedience in the reversal of things, accept the Lord as your personal Lord and Savior, confess your sins, ganon. So, ayun yung unang obedience mo. O nakapasok ka na. So ito sana yung mundo. So nagdimawat ka pa Macau, nawa mo ni Kristo, nakapasok ka na, nandito ka na sa bagong realm. Ang first obedience sa loob, water baptism. At yung unang obedience na yon, it will reverse everything. Bakit? Hindi ba ako pupunta sa langit pag hindi ako nagpa-water baptize? Alam nyo ba na pagbagsak ng tao napakasimple, huwag nyong kainin yan. Kinain nila. At nag-domino effect na. Ngayon, pag magpabaptize ka, napakasimple rin. Pero yung act of obedience mo, it reverse everything. Magkakaroon ka ng attitude in your spirit na, yung nada nga rod, no mo nga masunod yung simplest law. If you cannot follow the simple traffic rules, sabi niya, paano ka nakakasiguro na masusunod mo yung mga matitinding batas ng bansa? So sabi nila, pagiging obedient citizen nagsisimula sa pinakasimpleng batas. At pag yung attitude mo hindi ko man naiintindihan ito, sinasabi ng Panginoon magiging ganoon lagi yung attitude mo later na sinasabi ng Panginoon Sinasabi ng Panginoon At the connection na di jay. Dumagan nyo di pa, Pastor. So, yan. The connection na di jay. So, on May 1, we have Family Day. Mark that calendar kasi we reserved a resort. Sayang naman. Pinili natin ang May 1 kasi day off ninyo. So, day 1 ko lang. Ni Manong Kenneth, ni Kaji dito, walang day off yan. Bising-bising nangangampanya itong mga to. Daan kayo doon. Mangampanya kayo doon. But, yun. We have a family day. Invite your families. Invite your family. And then, ang init ng panahon, magtampisaw tayo. Okay? So, reserve yung resort dito sa Baskaran, family resort. We own that for a day. So, ayan. But, yun yung point nito. Ipinapahiwatig ng pag-water baptize natin na dumaloy na. Si Jesus Christ, ibinuhos niya ang dugo, nahugasan ka, at lumabas rin sa kanya ang tubig. Wala talaga, nasaid yung dugo. Totally washed us. Maiintindihan natin na pag
Umay to di kabusor, arasaasan nakakadagitin, aramid mo tinapalpalabas. Malagip mo, idi maywan nag-water baptize niya ti kaya nangasaon day jay. Anak nga mawan to tri Satanas. Inugasan nak niya po Diyos. He paid my sin and then He poured it out. Everything for me. Nasaid ang dugo. Tubig na ang lumabas. So, ayan. And He died that we may live. Purihin ang Panginoon. It empowers us to live a new life. Ngayon, ang problema sa maraming Kristiyano, dahil nakatutok sila sa kasalanan, na po, pakawanan na, kanga makamove on ni Jay, naaramid na. Awanan panawin na, nga mangibiyag, di bagbaga ni Apo Diyos, tati problema na, di basol nga naaramid na. Ngimno na awatam, nga pinakawan na ka ni Apo Diyos, magpakabisi ka sa paggawa ng mabuti. Tama na yon, paid na yon. Ngayon, ito ang isabuhay natin. Start anew. So, Acts 1:8, and when the Holy Spirit comes on you, you will be able to be my witnesses. Makikita nila, grabe, kukunamlan no santo mo, dayto. Kunadan to kanyam. Oray niya bagbagada. Ay, kasantuak mga talaga. Kunam to. Kasi inala ni Kristo di kasala, di basol ko, so awang basol ko tata, inala ni Kristo, I'm a saint. Then you shine. Oh, naimbag ni Apo Diyos, may bagam dagiti testimonyom. Ang mga problemahan na ganyan, taken over by the Lord Jesus Christ. You will be able to be my witnesses in Jerusalem, in Judea and Samaria, wherever you go. Wherever you go, you are shining. You will be a menorah. Isashine mo, apay kasla ang gaan-gaan ng buhay mo, parang ganon. Ba't ang gaan-gaan ng buhay mo, paslawang ka problema. Nagsulpeng ka mo, hindi ka, apay kasla nagsingpot ka tata. Taken over. Inala amin niya po Diyos. Naala na yung old life, and He has given me a new life. Purihin ang Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, huwag mong problemahin ang nakaraan. Hallelujah. The resurrection guarantees unstoppable future. May unstoppable future tayo. It guarantees our eternal life. Sa 1 Corinthians 15:20 verse 22, but Christ has indeed been raised from the dead. Sabi niya. Paano kung namatay si Jesus Christ at hindi siya nag-resurrect? Oh. Paano pag namatay siya at hindi siya nag-resurrect? Walang resurrection sa day. Agsaysayang tayo tibiyag, tadagi dyan bagbaga na, langkak na lang. Baga na gungar ka sa amoy. Tatapat tsumpay nga rod dagi dyan daduma. Ngimgaputan na gungar, uray dagi dyan, hampay nga nangyari nga baga na makaasa ka. Kasi ang pinakamahirap gawin, bumangon mula sa kamatayan. So, yun. But Christ has indeed been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. So, dagi jay kakabagyan tayo nga imununa, dagi jay napanin iti Apo, so nga dahi iti pre-preach tayo na dati natnatay, because resurrection is guaranteed. The first fruits lang ni Jesus Christ. For since death came through a man, the resurrection of the dead comes also through a man. For as in Adam all die, so in Christ all will be made alive. But each in turn, Christ the first fruits, then when He comes, those who belong to Him. So, ayan. So, ni Satanas, uray alain na ti kwa, uray sigpatin na yabiyag mo. He comes to kill, to steal, to destroy. Actually, nakamaalan ni Satanas. Nakamaalan ni Satanas. Nung natay ka, hanggang mapanjimpirnaw, mapanggalatakin ni Apo Diyos. Dakil problema ni Satanas. Why? Iji langit 24/7 kang agkarkararag.
Agin intercede. Samantalang dito kasaka lang agkararag no panangan. Malipatan pa no na imasidain. Dakdakkel problema na no alay, ibanlasiw na tayo ni Satanas. So nga nagsakit kayo kaslag pugsat yanges. Satanas, dakdakkel problema no bumalasiw ah. Batang egem ni Satanas. No bimalasiw ti Kristiyano, that is welcome by the Lord. But kanya tayo, we can always go before the Lord and ask for an extension of life. Kanya tayo nga Kristiyano, hunga is real. Di ba di hunga? No nagsakit ka, agpa-birthday da, di ka no, they talk to the spirits, na to extend the life as favor, mga ganun. Maraming ibig sabihin daw nun eh. So, agpartida ti baboy, tamakitungtong dayay, may isang level ti spirit, o in-approve na. Nagsakit kan dumanin, baka mo ti dawatin na yun second level. Ngayon ni Jesus Christ, He removed all those thrones, dominions, and authorities. Kunana. He paraded them all. Defeated, disarmed them, kunana ni Paul. And then kunana ni Jesus Christ, all authority has been given to me. So ano, masidagdakin na po Diyos, Lord, can you extend my life? Hamo kailangan ti baboy. Tani Jesus Christ, isuna jay baboy tayo. Ipugaw ka. Diyo ka, isuna jay karnero da. Yung kanya tayo, dagarod karnero tayo pugaw. Isuna jay native nga baboy tayo. Hamo kailangan nagparti ka ti baboy, ipakan mo ti tattao nga itang atang dita. No awan mapartim, adadjay ni Jesus Christ. You can always go to the Lord in the name of the Lord Jesus Christ because of what He did on the cross. I come before Him, isuna di atang ko, can you give me favor, Lord? You can access to the highest throne. Mataydayaw niya po Diyos. And your key is the Lord Jesus Christ. He dethroned amin dagayay lower protocols. So, yan. That is what we have in Jesus Christ. It ensures our eternal victory. 2 Corinthians 4:17-18, for our light and momentarily troubles are achieving for us eternal glory that far outweighs them all. Jay pagdaldalanan tayo, kita nyo yung description ni Paul. Jay pagdaldalanan tayo nga troubles, ito yung adjective na ginamit ni Paul. Light and momentary. Dagiti pagdaldalanan tayo, light, kuna ni Paul. For our light and momentary, pansamantala lang yan. At pag nag-i-endure ka, you walk it, you take it gracefully. You do it for the Lord nga yaskaw mo, makibakbaklay ka kini Kristo diyan. Nag-gain pala yon ng reward. Nag-gain ng reward. It is achieving for us an eternal glory that far outweighs them all. For we fix our eyes on what is seen. For we fix our eyes not on what is seen, but on what is unseen. Since what is seen is temporary, but what is unseen is eternal. So, yon. Kikitaan tayo di masangwanan. Uray no nagado ti rigat ditoy, no Kristiyano ka, victory is assured. Victory is assured. Madaydayaw ni Apo Diyos. The resurrection calls to unstoppable mission. Now, anong effect nitong resurrection pa? Ito, binibigyan ka ng misyon sa buhay. Bakit ka hihingi ng extension ng buhay? Wala lang? May misyon ka sa buhay, and this is your purpose for living life. Sa youth camp natin, tema natin to, advance. A call to move forward. It calls you to an offense position of life. Offense position, padarop.
Kasi ni Satanas, he always attacks us. Ngam no naawatam di naramid ni Kristo di jay cross, baliktad day ta, mabaliktad. You attack the enemy. Amom nga kwa. Amom nga da di istar kanyam. Apay lislis yampay di basabat mo nga pag-ong. Lislis yampay di kaktos. If you have Christ in you, you face the enemy head-on collision and you will not be harmed. Matthew 16:18, ito yung description ni Jesus Christ kung naiintindihan natin. The gates of hell shall not prevail because you have the star. You have the Lord Jesus Christ. He will not prevail. Moyo ni Jesus Christ, hindi may dito'y daga. And that is our model. Numagmag na isuna, kat adati demonyo di aglawlaw, agtaray dagi demonyo di sangwana na agpakpakaasida na basa yumot dayay, di ba? Apay dadaka ditoy, imay ka nga ukuman na kami nga saksakbay. Because ni Jesus Christ, He knows who He is. Namu tayo na sino tayo, mabuteng ko madya demonyo kanya tayo. Because we have Christ in us. Ngam no hantay nga amo dayjay. Ay, nagadon anib mo adya balay mo. Jay bakod mo aga kwa, mapangkano Domingo. Di Domingo napangka di jay church. Nangala ka jay palaspas, pinablisingam kini padi, suksukip mo di jay. Tapno nga umay, dagi dyan anib. Protection. Kaya kasanungay na mo bit-bit jay palaspas. Dagi dyan ting-anting mo, ti anting-anting tayo, the Holy Spirit. He is in us. If we are aware of that, minsan nagfa-function si Satanas doon sa kakulangan natin ng kaalaman. So, the gates of hell shall not prevail. We meditate on this. So, we meditate on this. So, ni Satanas, sagsagiwisiwa maan ni Satanas. Numaawatan tayo dagito. It pushes you to advance in leading others. Imbis nga asikaswam dagijay, ala, anak nga may kari, ala, kababain da ito, imbis nga asikaswam dagijay, dungrit mo, uging-uging terupam, binugwan na kangar ni Apo Diyos. Ti binugwan ni Apo Diyos kanyang apostol na Gisaka, tayo so tinatapukan. Ngam naugasan kayon, kunana. Okay, tunod, da naaramid mo, da napayatam nga nabangsit. Kaya, Lord, pakiugas man. Gisaka, siyempre, in this world, we are walking, tila masalsalapon mo dita. But, dahil hindi mo na pinoproblema yon, ibang pinoproblema mo, how can I lead them to the Lord? So they will experience what I experience. So they will know, they will understand the freedom that I have. Purihin ng Panginoon, Matthew 28. Go out and train everyone you meet, far and near, in this way of life, marking them by baptism in the threefold name, Father, Son, and Holy Spirit. Then instruct them in the practice of all I have commanded you. I'll be with you as you do this. Day after day after day, right to the end of age. Ang mission natin, magdala ng liwanag. Purihin ng Panginoon. The resurrection calls to unstoppable mission. So, dahil nag-resurrect ang Panginoon, tayo rin in life, let us rise and live an unstoppable life. Lay down self-reliance. Hamo nga baut-bautan tabukot mo, tabarang masubot mo, basit ka, basol nga naaramid mo. Hanggang agpinipinitin siya. No, da naamiris mo nga naaramid mo, you just say, sorry Lord. Can I take credit on the cross?
Lay down self-reliance. Sumanggir tayo, DJ Cross. Embrace the resurrection power. Live life. Paabante. So yan. Be a vessel of Christ's unstoppable life. Kat dayan naawat mo nga biyag, ipasam mo ti sa bali, agbalin nga yung living water nga naawat mo, the water of the Lord Jesus Christ, sumurot-surot nga bato yung Old Testament, naawat mo, and from you will become a spring of water towards other also. So be a vessel of Christ's unstoppable life, and they will experience what we are experiencing. Purihin ang Panginoon. Ito ang message natin. May kabuluhan pa ba ang Resurrection Sunday? It will make you realize who you are in Christ. And just like Paul, sana sasabihin natin, I want to know Christ. Anong nangyari doon? Pindot yung camera. Sabi ni Paul, I want to know Christ, the power of His resurrection. Discover who the Lord Jesus Christ is. Analyze the power of His resurrection. Bakit tayo dumadaan sa mga pagsubok na ito? There are purposes ang Panginoon sa mga bagay-bagay na ito. Hindi ka kailanman talunan sa buhay pag nauunawaan mo ito. You will always be victorious. Purihin ang Panginoon. Okay? So, dahil ito message tayo, dumag tayo katagkararag tayo. Lord, we thank you sa kabutihan mo, Lord. We did not ask, but you came. You died on the cross. Thank you for your love. Thank you for your sacrifices. Nagyaman kami, Ama, yung mga panangipaidam ti anak mo. Thank you for bringing him back to life because that means a lot to us. We have a bright future. Victory is assured to us. Lord, give understanding to each and everyone na nandito, Lord. Kita po, nunawatan da, and maybe some of them, ampay nga na kay fix the relationship na kaniyam, Lord. Let them feel, oh God, jay puso da, Lord. Kit no'y bagada, Lord, nga awatan da kakas manubot kan mangisalakan da. They want to subscribe to the sacrifice you gave on the cross. Embrace them, Lord. Show them the reality of the message yan ay bahagi ngayon. Maraming salamat, Lord. Itong panalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Because He lives, we can face tomorrow. Thank you very much, Pastor, for that message na meaning of the resurrection. Hallelujah. Ket idete nga kanito, mapantayo iti may samanin nga panang daydayaw tayo kini Apo Dios. It's time for our giving. But before we march our tithes, offerings, and any nga pinanggap ti puso tayo, tumakdir tayo man tagkararag tayo. Iyawa tayo kini Apo Dios dagitoy nga panangitid tayo king kuana. Heavenly Father, we thank you for teaching us, Apo. Yes, Lord. Nga mangitid. Agyaman kami tinagdakkel nga ayat mo, Apo Dios kada kami. Hallelujah. Ket Apo, asimbolo Apo ti panagayat mi ken panangdayaw mi king ka. Adtoy dagiti plinano ti puso mi, our tithes, our special offerings nga ipaay mi king ka Apo para iti pakailawaan ti ebanghelyo. Ket Apo Dios kararag mi nga bendisyon nam dagitoy. Bendisyon nam dagitoy nga maurno nga tithes and offerings. Bendisyon nam dagiti pakaaramatan na. Ket Apo Dios kararag mi nga bendisyonan da kami nga pada-pada o Apo Dios. Alwanam ti salun at tunggal may sakada kami. Bendisyon nam dagiti sources of income ti tunggal may sakada kami. Ket Apo Dios, ragrag-uin mi Apo Dios ti mangitid king ka. Dagitoy ti kararag mi tinagan niya po mi Jesucristo. Amen. Amen. Iyawat ko iti music team for the offerings.
Dawatag nga tumagder tayo. Makipagkanta tayo dahil ang kanta. And joy he brings, but greater still, the calm assurance this child can face uncertain days because he lives, because he lives. I can face tomorrow because he lives. All fear is gone because I know he holds the future. And life is worth the living just because everybody sing because he lives. And because he lives, I can face tomorrow because he lives. All fear is gone, and because I know he holds the future, then life is worth the living just because he lives. Life is worth the living just because he lives. Kararag tayo. Manakabalin nga Diyos. Madaydayaw ka ti agnanayon. Apo Diyos, ti kadakkelan nga pagyamanan mi. Dahil sakripisyom di cross. Naitanong ka, iti talong aldaw ket nagungar ka, iti may katlong aldaw. Apo Diyos, sagyaman kami ti baligi, ti panagungar mo. Ngaday tamot tinangted, ti baligi mi, Apo, nga may pay ti piyag nga agnanayon. Bendisyonam tunggal may sa kada kami. Bendisyonam dagiti bisita mi, Apo, from other churches. Apo, no damot dagiti barbaro. Bendisyonam ida ken kadagiti pampamilya ti tunggal maysa kada kami. Apog sisina kami iti daytoy nga aldaw ket bendisyon naman daytoy nga makalawas dagiti aramiden mi dagiti turungan mi aywanan na kami ket Apo Dios ipasarak na kami manen kadagiti daldalan mo agraman kadagiti parparabor mo. Amami nga nailangitan no damot dagiti nga agsagsagaba iti sakit iti physical Apo dawatek ken ka nga agasam no sa di naman tenda no dada kadagiti balbalay da agyaman kami ti pannakabalin ti panangagas mo ngarod ita kakabsat iti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo ken ti ayat ti Dios sama ken ti Santo nga Espiritu ngagminministro kada tayo mangidalan ken mangliliwa dagitoy iti dawaten mi itinagan na po mi Jesus. Amen. Amen. God bless you. Ay bangal do tayo, kikinablaw tayo, uban ti panagin na lamano tayo.